ito naman partner, dako naman tayo sa ibang usapin. Nagkaroon kasi ng pagpupulong ang mga guro no na magsisilbi at bilang election personnel. Nagkaroon sila ng pulong kasama po si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So kasama natin, alamin natin ano ba yung update dyan sa pagpupulong na yan. Kasama po natin sa ating linya ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basas. Good morning po, Sir Benjo. Sir Benjo, good morning. Yes. Magandang umaga po, no? Ma'am Darlene and Sir Daryl. Magandang umaga po. Apo. Sir, ano ba itong mga concerns ninyo na isinulat sa COMELEC patungkol po sa mga guro na tatayong election personnel at naipost nga po ninyo sa social media na natugunan na bago pa man kayo makipagpulong sa poll body? Well, opo, no, initially ang pinakamalaking issue namin diyan ay yung expiration ng service credit, no, kasi meron pong service credit na binibigay, no, every election, no, sa mga guro, 'di ba? Na dati 3 lang 'yan, naging 5, no, and then under the ESPA law, yung Election Service Reform Act, yan ay minimum of 5, no, and then in March 2026, no, resolution ng COMELEC, yung resolution 11212, no, ay sinasabing sinet na yan, no, sa mga national elections, no, gaya nung 2025, no, sa 2028 at itong barangay elections at itong BARM elections na po, ay talagang sinet na 10 yung service credit, 10 days, no? Pero ang problema ay may expiration, no, within the same calendar year. So, ang problema namin diyan kung itinuloy yan ng COMELEC, di ba? Mag-serve yung mga kapatid namin, ngayong kapatid natin ng mga guro ngayong November 2026 elections, di ba? Kailangan ubusin yung service credits, no? Within, no? The remaining days of the year. So, para hindi yan makakatulong both sa teacher at doon sa kanyang trabaho, sa kanyang mga pinaglilingkurang bata. But then, okay naman to, no, binawi na ito nung COMELEC, no, doon sa aming pulong ay tiniyak na nila yan, no, although earlier kasi meron din silang isang naunang pulong doon sa ibang grupo sa ACP, no, at kinonfirm din nila yan, no. Dito etong kinabukasan nung kami na yung kausap, no, ay doon naman, no, nailabas na formal yung kopya ng resolution amending the first resolution. Tinatanggal na nga yung expiration. Teacher Benjo, what is the context of this at bakit ba ito ay malaking bagay po para sa mga guro para maintindihan po ng ating mga tagapakinig? Yan, napakagandang tanong po yan, no? Of course, no, kasi walang sick leave, no? Ang teacher, at least walang paid sick leave na tinatawag po, na wala kami ganong benefits, no? Kaya pag yung teacher ay nagkasakit, umabsent, mababawasan yung sweldo niya. O pag nakaka-earn si teacher ng service credits, no, at least pag nagkasakit siya ay pwedeng i-offset. So hindi siya mababawasan ng sweldo for that day, no, na siya ay nagkasakit, no. So yun yung isang konteksto. Pangalawa, no, ever since wala namang expiration talaga ang service credits. Diba? Kahit saan pa nanggaling yan. Kasi nakaka-earn kami ng service credits, halimbawa sa Brigada Eskwela, di ba? Halimbawa dyan sa mga summer programs ng DepEd na nire-require yung mga teacher, di ba? Doon lamang kami makaka-earn ng service credits, no? Hindi yan nag-expire. And in most cases po, in fact, no, pag sobrang dami mong service credits, no, pwede mong gamitin yan, no, bago ka magretiro. Di ba? Kapag terminal leave ka na, ginamit mo na yan, no, bago ka mag-retire. Ibig sabihin po niyan, no, ang concept niyan ay forever habang na ikaw ay nasa public service. In fact, sa ibang mga empleyado ng gobyerno, pwede yung i-monetize. No, pwedeng convertible into cash po 'yan. Sa amin hindi, no, sa public school teacher. Pwede pero mas mababa, parang 3:1, no. Yung 3 service credits, no, 3 days of service credits is equal to 1 day of salaries, 'di ba? Parang gayon po. So talong-talo yung teacher po dito, no. And to think na pinaghirapan na niyan, hindi po biro ang umupo sa eleksyon. Lalo na pag ang eleksyon ay merong intense political battle o rivalry, no, doon sa area, merong armed conflict sa area, di ba? Lalo na ngayon, ano? Barangay, mas intense ito kasi magkakamag-anak halos, magkakapitbahay, no, dating mag-jowa, di ba, naglalaban. So ibig sabihin nito,
ang laki ng taya kahit Opo. nasa isang komunidad lang sila. Mas malupit. Even yung COMELEC po sinasabi yan, no, kapag ka barangay elections talagang sobra rin yung kanilang pagbabantay dahil mas matindi po ito, no. Tapos yun nga, sinisisi yung mga teacher kadalasan, kaya buwis buhay po yung mga teacher po natin, no, every time na merong election. Kaya sabi namin hindi ito dapat. And at Apo. least pinakinggan naman ng COMELEC, and that's something that we are grateful for. Kabilang din po, Sir Benjo, no, sa isinusulong po ninyo, yung hinihiling po ninyo sa COMELEC, yung maitaas po yung honoraria ng mga guro. At how much po ba yung isinusulong ninyo na deserve po ng mga guro in terms po of matatanggap nilang honoraria? At pinapayagan na po ba na magkaroon ng tax exemption para po sa mga election honoraria? Yung tax exemption ay isinulong din po naman namin yan nung nakaraan, ano? At noong, when was that? 18th Congress, ipinasa po ito, no? Ipinasa ito sa Kongreso na hanggang dumating sa table ng Pangulo, hanggang nagpalit na tayo ng Pangulo, no? Wala Nung mga una, no, mga unang araw, no, ni President Bongbong Marcos sa pwesto, ito yung isa sa mga una niyang na-veto. No, kaya vetoed ito eh, 'di ba? Panalo na sana 'to eh, 'di ba? Pasado na sana ito. Pero binito ng presidente. So ngayon, ang tansya namin, no, we will reiterate, no? At bubuhayin namin yung kampanya para doon sa non-taxation, no? Ng election duty honorarium. Diba? Dahil itataas ng COMELEC yung honorarium, gaya nung huli, no, unprecedented po yan, no? Itataas ng COMELEC, diba? Tapos ang mangyayari ay kukunin din ng tax. Eh di wala rin, ano po. No? So ngayon, ano, sa tingin namin ay maganda yung position dahil even our president, no, ngayon po ay nagsasabi, no, na dapat ang mga buwis ay bawasan, di ba? Yung income tax nga natin ay bababaan, ano, yung cap. Ibig sabihin po nito ay may possibility pa rin, no? And we are looking forward po, no, na ito ay isulong. At nag-commit naman sa amin yung COMELEC dito that they will support, no, or they will perhaps endorse, no. After all, kapag ka naman nagkaroon ng patawag sa Kongreso hinggil diyan, no, pag nagkaroon ng patawag yung COMELEC naman ang main, no, agency, no, nakakausapin ng ating Kongreso. Pero Sir Benjo, magkano yung sa tingin ninyong honoraria na deserve po ng mga teacher? Well, syempre, ano naman to, no, kami, ang proposal namin at least, no, ay umabot ng 15,000 sana, no, sa para doon sa chairman ng electoral board, no po. Tapos kahit 14 doon sa mga kanilang mga ibang members, no. So yun, yung sabi naman ni Chairman Garcia, that is possible, 'di ba? Kung magkakaroon ng mas mataas na funding allocation ng COMELEC, no. Ang problema lang ngayon kasi binawasan pa nga daw, no, ng something like I think kung di ako nagkakamali, something like 8 billion ng COMELEC, or mas mataas pa, no. Kaya sabi niya, no, yun ay kanilang NEP, no, doon sa National Expenditure Program, no, na isinumite ng DBM sa Kongreso, 'di ba? Mababa, binabaan yung pondo ng COMELEC, no. But of course, pwede pa namang magawa niya ng paraan kasi ang Kongreso naman ang may power of the purse, 'di ba? Ang yes. pulling naman natin sa NEP, that is just an executive proposal, no? Proposal ng ehekutibo, 'di ba? But the final, no, details of budget, no, would be coming from the Congress. Kaya doon sa budget deliberation at sa budget hearing, idedepensa ng COMELEC yung kanilang proposal na mas mataas na budget para mas mataas din yung maibigay sa mga guro sa mga susunod na eleksyon. Ayun. So Sir Benjo, pahuli na lang po namin para sa ating pag-uusap ngayong umaga, masasabi ba natin na fully ready na rin po kayo sa TDC at yung mga kaguruan po natin sa darating na eleksyon, at ano po ba yung gusto niyong ipabatid na mensahe sa ating mga kababayan po, sir? Well, yes po naman, no, lagi naman po tayong ganyan. Nag-raise tayo ng concerns, no, kami sa TDC, no, at iba pang mga organisasyon, no, mga guro po natin, nag-raise kami ng concerns. Siyempre, kailangan kasi
no, na maliwanag, no, na ito yung ating mga terms, no, and condition. After all, meron na tayong ESRA, no, yung itong Election Service Reform Act, no, kung saan hindi naman na mandatory ito, no, for us teachers, pero ang COMELEC naman, kami pa rin naman ang priority, no. So, gusto lamang po naman namin sabihin, no, sa COMELEC, syempre, no, na dapat matiyak natin yung seguridad, matiyak natin na safe, no, yung ating mga electoral board at yung ating mga guro, no, at yung ating mga botante rin, ano, dahil this is the test of democracy, no, kung hindi natin maisasaayos, no, ang ating election, ang election na hindi natin maisasagawa ng mabuti, laging ma-put into question ng ating demokrasya, ang ating system, no? At syempre sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga tumatakbo, no? Huwag yung paginitan ng teacher, wala kaming kinalaman dyan, no? And in fact, marami po sa mga teacher na umuupo bilang electoral board, no? Lalo na sa mga barangay elections, no? Are not actually residents, no, of the area. Kasi pwede naman, no? Basta registered voter ka, no, doon sa distrito, doon sa city or municipality, pwede ka nang umupo sa electoral board, not necessarily doon ka sa barangay, di ba? So yan po yung aming panawagan, no? So ano naman to, no? Pagtulong-tulungan po natin ang lahat. Maraming salamat, Sir Benjo, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po ng Friday. Thank you, Ingat sir. po kayo. Ingat po. Opo, maraming salamat din po. Maraming salamat. Ayan, mga kanyusik, nakapanayan po natin ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Benjo Basa. So, agree ako doon. Huwag natin pag-initan yung mga teacher kapag kapag eleksyon. At saka talaga No? tama yung sinabi din partner ni Teacher Benjo na mas mainit pa ang eleksyon sa barangay level kaysa sa national o yung city level. Kasi nga magkakakilala, minsan magkakaibigan pa yan, Gusto ko yun. magkakapamilya. Magjojowa, mag-ex-jowa, tapos yan ang pinagtalunan. Ay, nako. Ay, nako. Yan. So yan mga kanyusik, yan rin po yung isa natin sa pinaghahandaan, yung BSK election. At syempre sa parte naman ng BARM, yung isasagawang BARM election. So baka mamaya masyado po tayong nalilibang. Hindi na natin naaalala na may gaganapin po palang eleksyon sa darating na Nobyembre. Yan ay kung So hindi far, matutuloy, 'di ba? Yung sinasabi nilang may mga nagsusulong po kasi ng postponement. Pero so Yes. far, November po nakatakda yung BSKE. So maganda na yung mga nasa barangay level kung sino ba, kung kumarin nyo ba o kuparin ninyo iboboto ninyo o talagang gusto nyo na may pagbabago sa lugar ninyo. Yun.